Hindi, kasi kailangan malaman ng tao ma-educate yung tao. Wala pong, lalo na doon sa kaso ni Atty. Lopez. Matay man ho namin i-review lahat ng abogado dito sa Davao, no, at sa buong bansa. In-review namin yung rules mismo ng House. Wala pong violation. Ito isang kapritsyo lamang at dahil doon sa sinasabi nilang pabuya na milyon kung sinong magpapakontempt. At saka dahil sa kagustuhan nilang masira ang pangalan ng mga Duterte. Hindi po ninyo masisira yan by detaining Attorney Zulueta Lopez. I am sure justice will be done at ako'y nananalig sa ating Korte Suprema, sa Court of Appeals at sa iba pang korte, no? Gaya na rin ang paniniwala natin na yung mga trump-up charges against Pastor Kibuloy ay madidismiss sa lalong madaling panahon sapagkat ito po'y mga gawa-gawang kaso. Wala pong katuturan. At naniniwala tayo, siyempre, higit sa lahat, na hindi natutulog ang Diyos. Ang gaba, di lang yung magsaba, pero muabot lang yun na. No? Salamat kayo, Admar. Yes, balikan ko lang itong nangyaring pagdinig kung saan po ay na-cite in contempt ang Chief of Staff ni VP Inday na si Attorney Lopez. Unsa may masulti ni mo, sir, murag dako daw insulto sa mga Pilipino na isang convicted na kriminal na nagkataon ay ngayon ay isang kongresista ang nakapag-cite in contempt sa isang ordinaryong empleyado ng gobyerno na ginagawa lang naman ang kanyang trabaho. Sabi nila, sir, only in the Philippines. Di ba, sinulat ko nga 2 days ago, baliktad na ang mundo ngayon. Yung mga rebelde na umuusig sa taga-gobyerno, at bukas makalawa, baka yung mga adik nang muhuli ng mga pulis. Kasi tingnan mo, sa mismong batas ng Kongreso, yung kanilang rules, House rules, wala akong makitang violations to merit a contempt, no? Para dito kay Attorney Lopez. Tingnan mo, sumunod naman siya doon sa sabina, no? Sinabina siya, dumating siya. Nagpakita siya sa lupo, no, sa committee. Pinagsumpa siya na magsabi ng katotohanan, nunumpa naman siya. Pagkatapos lahat ng tanong naman sa kanya, sinagot niya ng maayos, malumanay, no? At pagkatapos wala naman siyang hindi dinalang iniutos, sabi mga dokumento, dinala naman niya lahat. Tapos kung sabihin mong sa pagsagot, magaling siya sumagot. No, magaling na abogado magaling sumagot, malinaw, magalang, wala naman siyang binastos. Tapos pagka may mga nag-a-apologize siya, humingi siya ng dispensa, wala naman siyang ginawang panggugulo, no? Hindi naman siya nagwala, katulad ni Eric na may pasigaw-sigaw. Wala siyang ginagawang ganun, no? Ngayon, kung pagbabasihan mo yung Section 11 na nakalagay, contempt, no? Ito yung rules ng House. Wala pong violations. Ang naging violation lang, ako sa tingin ko, ito ang unang-unang kasalanan niya, mas maganda siya kaysa kay Franz Castro. No? Mas bata siya. Mas matalino siya kaysa kay dun sa nagtatanong. No? Hindi siya iniinsulto kita, Miss Castro, no? Kasi wala po Nowhere in your rules na isa-cite mo in contempt yung resource person mo for simply writing COA o requesting COA, anong tawag nito, nagpadala ka ng sulat. Wala yan sa rules ng House pagkatapos, ngayon, talagang pinag-isipan ko ito, Admar Jason, bakit mainit ang dugo? Mainit ba ang dugo o ano ang motibo? Matunog ang ingay sa House of Representatives sa mga kwentuhan nila, pati sa mga staff na nakakausap natin, na merong pabuya sa sino mang congressman na makakapagpakontempt sa mga tauhan ni Vice President Sara. Kumbaga parang clickbait, no?
At kapag ka nagawa nila yan, meron silang pabuya na 1 milyon. Kaya ang biro ko nga kanina, doon sa mga postings ko, ay, oy, Iska, magpakanton ka naman, ha? Para mabawas-bawasan 1 milyon mo, no? Kasi yun ang kwento eh. I do not know kung katotohanan yan, pero kung panunuorin mo, Jason, yung reaction niya pagkatapos ng session, talagang nagdulukso sa tuwa si Representative Castro nang mapakontempt niya. At ito namang mga congressman na kasama dyan sa lupo, no? Na dapat ay may mga utak sana at may pinag-aralan, eh wala man lang nag-object doon sa recommendation to cite her in contempt. No? Because certainly, I will not be surprised kung isang araw, bukas, Biyernes bukas, baka maglabas ng injunction ng Supreme Court o ang Court of Appeals. Dahil ito'y perfect example ng abuso. Abuso ng Kongreso sa paggamit ng contempt power. No? And it should not be allowed. No? Yun nga, ironic na yung nagpa-contempt, yung nagpakulong, dapat nakakulong. Kaya lang, sa ilalim ng ating umiiral na batas, kahit na convicted ka, kapag ikaw ay nag-file ng appeal, no, for review sa iyong desisyon doon sa action ng lower court, which is the Regional Trial Court of Tagum, doon sa kaso niyang human trafficking when child abuse, na may parusang, mabigat yung parusa ron, ha? Ang alam ko, hindi maiksing pagkakakulong. Kaya silang dalawa ni Satu Casator ay nag-appeal, no? Kaya marami nagtatanong, bakit nandiyan pa yan? Kasi nakapiyansa siya. Nakapagpiyansa siya para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Pero siya po ay ng kriminal dyan sa Regional Trial Court ng Tagum City. So para at least po masagot yung tanong, ano? Bakit si Castro ay nandyan pa, no? Pag-alagala pa dyan sa House of Representatives samantalang may conviction na siya. So, at ang inabulo nitong kabataan ay mga taga-Bawa, no? Mga bagubo, mga natibo dyan po sa Davao Region. At baka hindi rin alam, kaya nagngingit-ngit, nagpupuyo sa galit ang mga miyembro ng Mindanao Highlanders Association, no? Na mga Manobo, Bagubo, Blaan, Kaulo, Mandaya, Mansaka, sapagkat si attorney, doon sa mga hindi nakakakilala, si attorney Zulaika Lopez ay isa pong pure-blooded na klata taga-Bawa. Yung mga batang inabuso ni Franz Castro ay mga taga-Bawa, mga bagubo, no? Si Attorney Zulaika Lopez ay isa pong anak ng kinikilalang haligi ng tribong taga-Bawa, Klata, Manubo dito po sa Davao, Bulubundukin ng Davao. Isa pong magaling na abogado, anak po siya ni Judge Jose Lopez at pamangkin ng dating mayor ng Davao City, si Brad Elias Lopez. Mga fraternity brothers ko po itong magkapatid na ito. Kaya hindi po, anong tawag nito, hindi kasama kami doon sa Alpha Pi Sigma na medyo asama-sama ng loob namin dito sa pangyayaring ito because this is too much of a no? Sobrang ito. Ayan, yung pinapanood ng ating mga kababayan, yan po yung nung madakip, no? Ng mga pulis, yan sila Franz Castro at si Saturo Campo, naharang sila dahil nagreklamo po yung mga magulang nitong mga minor de edad na taga-Bawa at sinampahan nga ho ng kasong human trafficking and child abuse dyan sa Regional Trial Court of Tagum City ang kinatawan ng ACT teachers o ACT teachers party list at saka yung Bayan Muna party list na si
sa Turo Campo. Ngayon, ito maganda ito eh. Marami akong nakausap kanina ng mga natibo rito sa amin, kasi maraming natibo dito sa akin kinalalagyan. Talagang pinag-uusapan po ito. Katunayan, naghahanda sila na sabi nila, Bapa Jay, sabi nila, Tiyo, sabi nila, alam, ganyan magsalita yung mga natibo eh. Pagkatapos ng June 30, hindi na po congressman yan. Civilian na yan. Yun ang panahon na para pareho na tayong civilian, kami naman saka na kami gagalaw. Kasi alam mo, hindi pinalalampas yung ganyang kalapastanganan, no, ng ating mga katutubo. Kasi masyadong grabe na yung yan. Walang kasalanan eh. Alam mo kung ito nagwala lang, hindi niya tinupad yung mga requirements ng ng Kongreso, they have reasons to cite her in contempt. Pero mismong rules nila, inisa-isa namin yan na tinignan ni Atty. Cesar Europa, ni Atty. Jik, yung kanilang mismong rules. Wala pong violation si Atty. Lopez. Dahil sa dahil sa kapritsyo ng mga congressman, lalo na itong si Franz Castro, na anong tawag ito, napag-utusan siguro, no? Kasi kung may matinong kaisipan to, hindi niya gagawin yun eh. At saka yun nga, siguro dahil sa may pabuya ng milyon na sinasabi, sa sino mang makakapag-contempt, para mabilanggo, para nang sa ganoon mapilitan dumating si Sara dyan sa House of Representatives. I hope hindi po totoo yan dahil sama ho niyan. Ito isang nitsa ito eh. Ako hindi magtataka kung itong pangyayari ito ay maging sanhi ng isang hindi magandang pangyayari sa kasaysayan ng politika sa ating bansa. Sir Jay, sinabi rin ni Vice President Sara Duterte na itong mga hearing, hindi niya alam kung ano ba talaga ang sinusunod na mga rules dito. Kasi sabi ni VP Inday, parang wala ng mga rules na sinusunod itong mga kongresista. At paano sila magkakaroon ng rules, Jason? Tingnan mo, halimbawa, sa Committee on Dangerous, di ba, pinag-uusapan nila, tapos yung chairman, nasasangkot doon sa malaking haul dyan sa Liluan na Sipot, sa pier, na sinasabi ng mga may kapangyarihan ng nahuling sasakyan, ay di umano, dahil hindi nila nilalabas yung certificate of registration. Sabi, ito'y pag-aari mismo ng chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, si Ace Barbers. So, asa ng moral ascendancy mo? O anong rules? O di dapat siya ang biniimbestigahan. O tsaka yung kapatid niya na sinasabing kasama dyan sa negosyo ng dangerous drugs dyan sa Caraga region. Sir Jay, kagaya ng sinabi mo kanina, ay parang ginagawa lang nila ito at isinight in contempt nila si Atty. Lopez para mapilitan si Vice President Sara Duterte na siya mismo ang pumunta doon sa pagdinig. At para siya ang... Wala na silang rason papuntahin eh. Number one, nagpunta na yung si Vice President. Umupo siya rin, pagkatagal-tagal, wala naman silang tinanong. Oo. O kasi wala silang itatanong talaga eh. Kasi nga, anong tawag nito? Subukan nila. Ako nga, sabi ko nga, wag nilang kasi maalala natin si Fernando Po Jr. pagkaganyan eh, kapag puno na ang salop. Ako, ayaw ko mag-isip ng hindi maganda, pero itong ginagawa nila, ito. Para ba naging Pilipino tayo, no? What are we as Filipinos? For nothing? Na ganyan, babalahurain ka ng isang likuted. Pero sa mga press conference, Sir Jay, palaging iniulit ni Vice President Sara Duterte na itong mga hearing na ginagawa ng mga kongresista ay wala itong ibang motibo, kundi ay ang atakihin lang. Siraan lang sila. Siraan lang ang mga ang mga Duterte, at isa rin sa binanggit ni Vice President Sara Duterte dahil gusto po talaga ng House Speaker
na pagdating sa 2028 ay siya ay maging Pangulo. Uy, nabanggit mo yan. Congratulations pala kay Speaker Romualdez, ha? Nagbubunga na yung kanyang punyagi na siraan si Duterte, si Presidente Duterte, si Vice President Duterte, at mamigay ng mga ayuda. Imagine mo, from 0.6 at 0.8 na rating niya sa pagiging presidente, doon sa acceptability, no? Ba ngayon, at least naka 1% na siya. Naka 1% na siya. After 3 years. Anak ng tokwa, oh. Kagaling na ba, speaker yan? Gumastos ng 500 billion pagkatapos hanggang ngayon lang naka 1% lang siya. Yung kalaban niya nasa 24%. Mabuti pa nga yung among others 18% . Speaking of budget, Sir Jay, si Ma'am Inday ay pinangangambahan pa na ang budget niya sa OVP ay mababawasan. Pero kung titingnan natin, kung pupunta siya on the ground, hindi basta-basta yung pag-welcome ng taong bayan sa kanya. Nakita mo ba? Ako naawa sa sa presidente. Ngayon lang ako nakakita. Hindi naman sa pangangantsaw, no? Ngayon lang ako nakakita ng presidente na dumalaw sa isang lugar, walang halos pumapansin. Presidente na yan, ha? Nakaupong presidente. Mas lalo naman siya, no? Mas lalo si speaker. Samantalang dumarating si Inday, walang pondo. Pero nauna yung ayuda. Very organized kasi yung Office of the Vice President, Talagang akala mo nakakita ng anghel yung mga tao. No, talagang dinudumog anong magagawa mo? 3 taon mo nang dinudurog yung tao, dinudumog pa rin ng tao, ng mamamayan. Wala ka talaga. Wala kang binatbat, no? Kahit na bumili ka pa ng jet araw-araw na bago, helicopter na bago-bago, no? Kahit na magdamag ka pa dyan sa Midas Hotel, no? Yan sa tapat ng NAIA 3 na uminom, sumugal, no? Tapos ang nagbabantay sa iyo, pulis pa ng substation ng Pasay. Wala talaga mangyayari. No? Ito, ngayon ko nang, sa tanda kong ito, Jason, ngayon lang ako nakakita ng pangyayari na the House of Representatives was dishonored, at nawala na respeto, disrespected by the people of the very republic, no? Wala nang wala nang kredibilidad lahat 'yan . Kawawa naman yung ibang matitinong congressman sa totoo lang. Kaso hindi naman sila yung nandoon ang nagbibida-bidaan. Sino bang mga nagbibida-bida? Ace Barbers. Tapos si Dong Gonzales na may kaso ring plunder at graft and corruption. Si JJ Suarez may kasong plunder at corruption. Si Paduano may kaso. Siyang head ng Sparrow Unit ng Alex Bungkayo Brigade na 53 pulis. Si anong pangalan nito? Si Benny Abante, ang dami may kaso rin. Si Kimbo. Lahat yan. Si Luistro. Si Kung Hum na nasa narcolist. Saan ka naman makakita? Anong moral ascendancy meron tong mga taong ito? Wala Tapos nagmamagaling.